Jesus came to give us life and have it abundantly. Ito po ang ating team ngayon pong hapon, mga kapatid. At tunay nga po, mga kapatid, na ang Diyos, sagana sa Kanyang pag-ibig, sagana sa Kanyang biyaya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay pumarito upang tayo po ay pagkalooban ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ang Kanyang pangako. Subalit, nasa sanlibutang ito ang kaaway ng Diyos. At ang Kanya pong tungkulin o layunin sa atin ay upang tayo'y nakawan, upang tayo po ay patayin, at upang tayo po ay sirain. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit maraming mga bagay ang nawawala sa inyo na supposed to be ay mga biyayang para sa inyo ng Diyos, subalit nawawala sa inyo. Anong nangyari? Ninakaw po ng kaaway. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, marami po sa atin ang dapat buhay pa hanggang ngayon. But because of our enemy is like a roaring lion, ang ginagawa niya, mga kapatid, ay kanya pong pinagnanakawan at pinapatay ang mga tao. At hindi lang yon, mga kapatid, kanyang sinisira ang buhay natin. So dapat dito pa lang alerto na tayo. Dito pa lang ay nalalaman na kaagad ng tao ang layunin ng dyablo sa kanilang buhay. Kapag ikaw po ay unti-unting sinisira, kapag ikaw po ay unti-unting pinapatay, kapag ikaw po ay pinagnanakawan ng iyong pagpapala, gawa yan ng kaaway. Gawa yan ng dyablo. So people of God, kung ang sanlibutan hindi nila kayang tumayo at lumaban sa gawa ng kaaway, I'm telling you the truth, you have this power to fight against the enemy. Kaya nga po binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga bayan niya, ang anak niya, upang lumaban at manindigan. Ang pagpapalang para sa iyo ay dapat mong makuha, dapat mong maranasan, at dapat mong ma-enjoy, because those are the promises of God to all of His children. So kung meron pong mga pamamaraan ng kaaway upang ito po ay pigilan, you have to fight for it. Declare your blessing from God. Hindi po pwedeng ang mga anak ng Diyos ay kinukutos-kutusan lang ng kaaway. Minamaliit ng kaaway. Remember, kayo po ang tagapagmana ng kanyang kaharian. At ang tagapagmana, mga kapatid, ngayon pa lamang ay umaakto na bilang tagapagmana. Amen? At hindi tayo papayag na ang pangako ng Diyos ay hindi makakarating sa atin. Hindi tayo papayag na ang mga pangako ng Panginoon ay hindi mo mararanasan. You are the heirs of the Lord. Ang piniling bayan ng Diyos. At sa iyo, mga kapatid, ipinangako ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala. And these promises, this blessing is not limited to material things. It is not limited to financial things. Sabi ng Biblia, all spiritual blessings
lahat ng pagpapalang espiritual ay ipinagkaloob sa iyo. Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak, sapagkat maging ang mga bagay na hindi tinatamasa ng mga anghel sa langit, ipinangako ng Diyos sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. May mga bagay na hindi pinagkatiwala sa mga anghel, pero ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang mga anak. Is it not good? Ito po ay isang malaking pribilehiyo sa kanyang mga anak. Praise God. Hallelujah. Ako excited ako doon sa mga pangako ng Panginoon, sapagkat pinangako niya yon sa pamamagitan ng kanyang pangalan at sa pamamaraan ng kanya pong katangian, no? Ang katangian ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Ang mga pangako niyo, mga kapatid, ay tataglayin ng kanyang mga anak. But you have to stand. You have to stand firmly. You have to fight a good fight of faith. Because the enemy, sabi ng Biblia, he's like an roaring lion. Siya po ay parang isang leon umaatungal. Galit na galit, gutom na gutom, handang manila at pumatay. Handang magwasak at handang agawin ang mga pagpapalang para sa iyo. Kung alam mo lang, mga kapatid, marami na siyang ininakaw sa iyo. Kung alam mo lang, mga kapatid, marami na siyang inalis sa iyo. Marami na siyang sinisira sa iyo at patuloy siyang sumisira sa iyo. Kailangan mong manindigan. Kailangan mong tumayo at sabihin sa Kanya, I am a children of God, a child of God. Ako ang anak ng Diyos at taglay ko ang Kanyang mga pangako. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. In the book of Luke, sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 4, mula po sa talatang 31, mula roon si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki roon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumisigaw ito ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Subalit sinaway siya ni Jesus, tumahimik ka, lumabas ka sa taong yan, at nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi, kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nautusan niyang lumayas ang masamang espiritu at lumayas naman sila at kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupain na yon. So saan naroroon si Jesus nung mga oras na yon? Saan naroroon ang Panginoon? Naroon siya sa isang ministeryo sa Capernaum sa Galilea at nagtuturo sa mga tao. At ayon sa tala, mga kapatid, habang siya'y nagtuturo, namalas ng mga tao yung kanyang karunungan, kakaibang karunungan, at labis silang namangha sa kanyang katalinuhan. Kaya nakikinig po sila, nakikinig sila ng mainam, at maya-maya, mga kapatid, hindi napigilan ng demonyo na nasa loob ng isang katawan ng tao ang nagsisigaw ng bigla. Alam niyo, mga kapatid, kapag ang Panginoong Jesucristo ay nagpapahayag ng mga
bagay tungkol sa kaharian ng Diyos, meron pong mga hindi makatagal. Meron pong mga taong hindi po makatagal. At ayaw na ayaw nilang marinig ang mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Why? Because the spirit of the enemy is in them. Is inside them. Nasa loob ng kanila pong katauhan ang espiritu ng kaaway na pumipigil na huwag kang makinig. Huwag mong pakinggan ang mga pangangaral na yan. Huwag kang makinig sa pangangaral na yan. So yung espiritong nananahan sa katawan ng tao ay umaayaw na marinig ang salita ng Diyos. Kaya lahat ng paraan minsan ng pagpipigil ay ginagawa ng mga taong ito para hindi lamang maipahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa pangyayari sa ating Panginoon, habang siya'y nagtuturo, hindi po napigilan ng masamang espiritu na maghihiyaw, magsisigaw, sapagkat hindi niya matanggap yung mga naririnig niya buhat sa Panginoon. Kayo pong mga worker ng iglesia, mapapansin niyo po, may pagkakataon na habang kayo po ay nangangaral o nagbabahagi ng salita ng Diyos, may ilang hindi tumatanggap nito. May ilang hindi matanggap ito. Why? Because the Word of God is against their spirit. Hindi tanggap ng kanilang espiritu. At dito mga kapatid, nagsalita ang masamang espiritu sa Panginoong Yesus. Ang sabi niya, mga kapatid, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. So gusto niyang i-distract si Jesus. Gusto niyang ibulgar ang ating Panginoon. Kaya sabi niya rito, mga kapatid, anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Mga kapatid, meron pong isang taong taglay ang kapangyarihan ng Diyos na kilala ng mga demonyo. Hindi po ito taga-Germany. Lalong hindi ito taga-Amerika. At hindi rin ito taga-China, taga-Japan, taga-Africa. Ang kilala ng demonyong pupuksa sa kanila, si Jesus na taga-Nazaret. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus of Nazareth. Kaya kung meron tayong pangalang tinataas at hindi ang Panginoong Yesus, delikado ka. Kasi hindi kilala ng demonyo yun. Lalo ka lang lalaruin, pahihirapan at kakantyawan ng demonyo. But if the name na kilala mo, mga kapatid, is Jesus of Nazareth, the name above every name, mga kapatid, pangalan pa lang ng Panginoong Yesus, hindi na kayang tumagal ng kaaway. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng demonyo, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Imagine, kilala niya ang Panginoong Yesus, ang banal na buhat sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon na ito, sinaway siya ng Panginoong Yesus at sinabi, tumahimik ka at lumabas ka sa taong yan. At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Purihin ang Panginoon. Supposed to be, itong demonyong to, gagawa ito ng mga pananakit sa taong iyon.
Pero dahil ang Panginoon sinaway siya, sabi sa kanya, tumahimik ka at lumabas ka sa taong yan. Alam niyo yung demonyo, wala siyang nagawa kundi iwan ang katawan na kanyang tinatahanan. Iniwan niya at hindi niya nagawang saktan yung katawan na yon sapagkat nandoon ang Panginoon at alam niya na siya po ay pwede pong mapahamak sapagkat kayang gawin ng Panginoon ang lahat para siya ay parusahan. Nagdali-daling umalis ang masamang espiritu sa takot sa anak ng Diyos na buhay. Amen? Kaya kayo mga anak ng Diyos, huwag po kayong matatakot. Manindigan kayo sa kapangyarihang taglay na inyo pong tinanggap buhat sa Panginoon. You can command this evil spirit in the name of the Lord Jesus Christ na umalis at lumabas. Kung siya man ay nananahan sa mga tao. What else, brothers and sisters? Dito pa rin sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 8, mga kapatid, talatang 26, dumaong sila sa lupain ng mga Heraseno, katapat ng Galilea, sa kabilang ibayo ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasapian ng mga demonyo. Alam nyo, madaling isipin yung demonyo. Pero yung mga demonyo, ang hirap isipin yun. Ang dami nun. Sabi ng Biblia, mga kapatid, matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang libingan na mamalagi. Kaya minsan yung mga iniisip nyong aswang, iniisip nyong alagad ng dilim, anong malay nyo? Tao rin yun na tinahanan ng maraming demonyo sa katawan. Kaya kinatakutan na lang ng mga tao kasi sa kanyang itsura at kalagayan. But the fact is, siya po ay nagiging tahanan ng maraming demonyo. At ano ang nakita ng Panginoon, mga kapatid? Hindi na siya tumitira sa bahay, sa kuwebang, libingan na siya na mamalagi. At nang makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki. Nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Hindi pa kumikilos ang Panginoon. Hindi pa siya ginagalaw. Nabalitaan niya pa lang na bumaba ng bangka ang Panginoon. Ito pong taong tinatahanan ng maraming masamang espiritu, nagtatakbo na. Nagpatira pa na. Kaagad na sumuko sa harapan ng Panginoon. At nagsabi sa kanya, huwag mo akong pahirapan. Huwag mo akong pahirapan, Panginoon. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano naman ang pakialam mo sa akin? Imagine, brothers and sisters. Ako ini-imagine ko, hindi pa tumatapak yung paa ni Jesus doon sa lupa galing sa bangka. Nariyan na yung taong inaalihan ng masamang espiritu. Tumatakbo, palapit sa kanya, nagpatira pa. Kasi kung si Jesus pa lalapit sa kanya, tiyak na mapapahamak siya. Wise din no? Wise din ang kaaway. Inunahan niya na ang Panginoon. Nagmamakaawa na siyang nagpatira pa doon. At parang inaamo ang Panginoon, mga kapatid, na huwag siyang parurusahan. Ganoon ang sinabi nito sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan ang paa at kamay, pinaglalagot-lagot lamang nito ang mga iyon. Siya'y dinala ng demonyo sa mga liblib na puok. Ganun kalakas.
ang masamang espiritu. Na kahit patalian ng kamay, kahit patalian ng mga paa, kaya niya yung pigtasin. Bakit? Marami kasi sila sa loob. Hindi lang isa, marami silang nasa loob. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Total, nandyan na rin lamang siya sa harapan ng Panginoon. Nauna na siyang lumapit, nauna na siyang sumuko dahil hindi niya kaya ang Panginoong Jesus. Tinanong siya ng Panginoon, ano ang pangalan mo? Alam niyo, sagot niya. Sabi niya, batalyon po. Or legion. It means many evil spirits ang nakatira sa katawan na yon. Sa military, pag sinabi mong legion, thousands of army. I-imagine mga kapatid, batalyon. Sagot niya, sapagkat maraming demonyong pumasok sa kanya. Nagmakaawa kay Jesus sa mga demonyo. Na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Alam nila kung saan sila nararapat. Alam nila kung saan sila dapat tumungo. Pero nakikiusap sa Panginoon, huwag mo kaming itapon sa kalaliman. Kayo mga kapatid, kapag na-encounter nyo ang kaaway, itapon nyo sa kalaliman. Ibalik nyo doon sa kanila pong mga dapat kalagyan. Sa impyerno na kanilang destinasyon, doon sila nararapat. So kapag sila po, mga kapatid, ay inyo pong nagapi, itapon doon sa walang hanggang dagat na apoy. Sabi ng Biblia, mga kapatid, samantala may malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Naikiusap ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at pinahintulutan naman sila ni Jesus. So lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. At ang makita ito ng mga tagapag-alaga ng baboy, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao pang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paanong gumaling ang dating sinasapian ng mga demonyo. Kaya nakiusap kay Jesus sa mga Heraseno na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya ng bangka at umalis sa pook na yon. Nakiusap kay Jesus sa mga taong inalisan ng demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka. Umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. At umuwi nga ang lalaki at pinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tayo man, lahat ay inalipin ng kaaway. Tayo mang lahat ay tinahanan ng masamang espiritu. Kaya tayo mga kapatid, noon, gaya ng unang kaso natin binasa kanina, kapag nakarinig tayo ng Word of God, lumalayo tayo. Sandali lang, ayoko niyan. Kapag nakarinig tayo ng mga pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, lumalayo tayo. Why? Because just like these people na inaniban ng masamang espiritu, ayaw ng ating pakiramdam na makarinig ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Why? Because of the spirit, the evil spirit that lives in us. Yung masamang espiritong nananahan sa iyo, ayaw niyang magpasakop. Ayaw niyang magpailalim. Ayaw niyang sumunod. Gusto niyang lumaban sa Panginoong Yesus. Yan ang attitude ng kaaway.
Yan ang attitude ng masamang espiritu. Mabuti na lang ngayon mga kapatid, na pagwawagian ninyo unti-unti ang mga impluensya ng masamang espiritu. Bakit? Kasi araw-araw gumagawa. Araw-araw nang iimpluwensya. Bawat oras, meron siyang mga pamamaraan. At kung hindi ka magiging aware, mahuhulog ka sa kanyang patibong. At unti-unti namalayan mo na ang sarili mo. Umiiwas ka na sa liwanag o sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po yung mga Kristiyano, mga kapatid, na unti-unting nahuhulog sa patibong ng kaaway. Nariyang hindi na tayo nakakapagsimba. Nariyang hindi na tayo nakakadalo sa ating mga prayer meetings. Nariyang mas inuuna na natin ang ating pong mga gawain sa mundong ito kesa sa gawain mo sa Panginoon. Nariyang natututo ka ng magsinungaling. Nariyang natututo ka ng magnakaw o kumupit. Nariyang mga kapatid na gumagawa ka na ng bisyo. Nariyang mga kapatid na meron ka ng ibang pinagkakaabalahan. Ang iyong cellphone meron ng pornografiya. Ang iyong cellphone meron ng sugal. Ang iyong cellphone, ang dami ng mga bagay na makakapaglayo sa iyo sa Panginoon. Unti-unti ka nang nilalaso ng kaaway. At maya-maya, mapansin mo na lang sarili mo, ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos. And every time na ikaw po ay nakikinig, nagre-react na yung spirit sa loob mo. Why? Because there is now the spirit of the enemy inside you. Yung influence ng kaaway, nakakapasok na. I'm not totally saying na nakapasok ang espiritu ng kaaway. What I'm saying is the influence of the evil spirit now is working in you. Alam niyo kung bakit ganon, mga kapatid? Gusto kong bigyan ng diin ito. Hindi kayang patalsikin ng evil spirit yung Holy Spirit na nasa atin. He is a strong man. At hindi kaya niya yan palayasin. So anong ginagawa ng kaaway? Dahil hindi siya makapasok, nandyan na lang siya sa paligid, paikot-ikot, ini-impluensyahan ka na lang niya. So what is happening, mga kapatid? Outside your body, ini-impluensyahan ka niya. Nandyan merong mga tukso sa harapan mo, sa harapan, sa gilid, sa likod. Nakapaikot na sa iyo. At ikaw ngayon, natutukso. Hindi man siya makapasok, but the influence of the work of the enemy, ngayon, nag-work out na sa iyo. Nakita niyo? Nakita niyo, mga kapatid? Nagkakaroon na ng impact yung influence ng kaaway. Although he cannot enter, because greater is he that is in you. Kaya hindi siya makapasok. Pero ang Kristiyano, natutokso naman. Hallelujah. Itong mga demonyong ito, wala po itong magagawa sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, kahit yung legion, kahit yung batalyon ng mga masasamang espiritu na nasa katawan ng tao, nung sinabihan ng Panginoon, umalis kayo, lumayas kayo sa katawan na yan. Sila po ay nagmamadaling nakikiusap sa Panginoon na kung pwede, doon na lamang sila lilipat sa baboy. Walang kinalaman ng baboy sa kwento. Wala pong dahilan kung bakit nabanggit ang baboy dyan. Huwag natin bigyan ng malalim na pansin yun. Kaya po doon siya, mga kapatid, pinayagan ng Panginoon na lumipat. Kasi alam ng Panginoon na matatapos din sila doon. Why? Kasi yung mga baboy nagtatakbuhan hanggang sa nahulog sa bangin at nalunod doon sa ilalim ng tubig.
Kahit, nasa Panginoon kahit pa kasi kayo lumipat doon, mahuhulog, matatapos din kayo. It has nothing to do with the pig. Sabi ng iba yon, kaya ayaw namin kumain ng baboy kasi maraming masamang espiritu. Walang kinalaman yun doon. Yung oras na yon, mga kapatid, pinahintulutan sila ng Panginoon sapagkat alam ng Panginoon matatapos din sila kahit lumipas sila doon. At ganun nga ang nangyari. Amen? Why? You cannot defeat Jesus. Amen? Kahit batalyon kayo, you cannot defeat Jesus. Yan ang katotohanan dyan, mga kapatid. Kung kanina yung kaharap ng Panginoon, isang espiritu lang, isang masamang espiritu lang, this time, legion na, batalyon na, and yet they cannot defeat Jesus. Kasi ang ating pong Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang ating Panginoong sinasamba at niluluwalhati at binibigyan ng karangalan. Amen? Kaya walang nagawa ang kaaway sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Meron pang isang mga pangyayari, mga kapatid, na naganap dito po sa Biblia, kung saan hallelujah, isa na namang mga masamang espiritu ang gumambala at gumawa, mga kapatid, ng pananakit sa mga tao. Noon, naturuan na ng Panginoon ang kanyang mga alagad. At sapagkat naturuan niya na ang mga alagad, inaakala ng kanyang mga alagad na kaya na nilang gawin ang ginagawa ng Panginoon. So they started to pray doon sa inaalihan ng masamang espiritu. Subalit, nakailang attempt na po ang kanyang mga alagad, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin nagaganap na paglaya ang inaalihan ng masamang espiritu. Hanggang sa dumating ang Panginoon. Sabi ng mga magulang noong inaalihan ng espiritu, kanina pa po pinagpipray siya ng inyong mga alagad. Pero, wala pa rin nangyayari. So the Lord Jesus Christ started to pray. At kanyang sinaway ang masamang espiritu at ito'y lumabas sa katawan ng tao. At nagiging maayos na ang kalagayan ng taong iyon. Ngayon, nagtatanong ang mga alagad niya. Sabi nila, Panginoon, kanina, pinagpipray namin niya. And according to your teaching to us, we use your powerful name to cast out those devils. Pero bakit hindi siya umaalis? Bakit hindi siya lumayo? Bakit hindi siya tumakas? Alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanila, ang mga ganitong espiritu ay kaya lamang mapalayas sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Amen? Prayer and fasting. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, meron pong mga sundalo ng kadiliman na hindi basta-basta bibigay sa iyong harapan. Hindi niya basta-basta isusuko ang kanya pong kuta. Ang kailangan mo ngayon ay kung ano ang paraan mo para mo siya gapiin. This enemy, lahat po sila well-trained. In fact, sila po, mga kapatid, ay itinatalaga sa bawat lungsod, probinsya, bayan, mga barangay. So may hierarchy ang mga espiritong ito.
At merong isang kumukumpas sa kanila. And you will know what kind of spirit are those na nandoon sa mga lugar-lugar. Kasi nagmamanifest siya sa mga tao. At kapag nagmanifest siya sa mga tao, then, malalaman mo kung anong klaseng espiritu, masamang espiritu, meron sa lugar na iyon. At doon ka magsisimulang makipagbaka laban sa mga espiritong ito. So you need to identify your enemy. Otherwise, sumusuntok tayo sa buwan. At ang kailangan mong gawin, mga kapatid, kagaya ng bili ng Panginoon, you cannot beat them not unless you pray and fast. Kailangan mo manalangin at mag-ayuno. Dahil kung hindi, hindi mo sila kaya. Amen? Kaya yung prayer and fasting is one of the very important thing na dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Once a week, mag-set aside kayo ng araw upang manalangin at mag-ayuno. Bakit? Kasi ang kaalaban natin, mga kapatid, 24 hours gumagawa ng paraan upang mahulog ka sa kanyang patibong. Kung wala kang paghahanda, I'm telling you, you will become a defeated Christian. Hindi mo mapagtatagalan o mapatatagalan ang patuloy na panunudla o pamamana sa iyo ng kaaway hanggang sa ikaw ay bumigay. So you need to pray and fast. Gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus. So tandaan po natin, mga kapatid, walang respeto sa tao ang kaaway. Kahit sino ka pa, matanda, bata, babae, lalaki, walang respeto ang kaaway sa tao. Lahat gagawin niya upang ikaw ay pahirapan. Upang ikaw ay saktan. Upang ikaw ay pagnakawan. Upang ikaw ay wasakin hanggang sa patayin. Wala siyang respeto. Kaya maging handa ka. Kaaway, mga kapatid, gagawin kang kaawa-awa. Gagawin kang marumi. Gagawin kang hindi ka tanggap-tanggap sa maraming tao. Kasi sisirain niya buhay mo. May mga kaibigan tayo dito, mga kababata natin dito, sinira ng kaaway. Sinira ng dyablo. Tinukso sa bisyo hanggang sa tuluyang masira ang mga isipan at tuluyang mawasak ang buhay. Marami tayong mga mahal sa buhay, kaibigan at mga kapitbahay, nahulog sa patibong ng kaaway, sinira sa pamagitan ng iba't ibang bisyo, hanggang isang araw, sila po ay nakulong, ang iba ay namatay. Yan ang layunin ng kaaway sa tao. Amen? Pero sabi ng Biblia, John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal, slaughter and destroy. Pumarito ang kaaway para magnakaw, pumatay at magwasak. Subalit ang Panginoong Jesucristo ay pumarito upang bigyan ka ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mapalad ang mga nakasumpong kay Kristo. Mapalad ang mga nakakilala kay Jesus. Ang dating buhay na magdilim, ngayon po'y nagliliwanag na. Ang dating buhay na gusot, ngayon po ay maayos na. Ang dati pong buhay na alipin ng kaaway, ngayon pinalaya na at naglilingkod na sa Panginoon. Si Jesus ay naparito. Siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang muling pagkabuhay, tangan niya ang pangakong ikaw rin ay magkakaroon ng buhay na ganap. Amen? So hindi natin pwedeng talikuran ang mga ginawa ng Panginoon sa atin. We must to stand up and fight the good fight of faith.
Lalabanan natin ang gawa ng kaaway sa pamamagitan ng kapangyarihang taglay ng mga Kristiyano, ang banal na Espiritu na ating pong tinanggap buhat sa Panginoon. Siya po ang inyong tagapagligtas. Siya po, mga kapatid, ang inyong tagapagtanggol. Siya po, mga kapatid, ang inyong magiging kalasag. Siya rin ang inyo pong sandata sa lahat ng gawa ng kaaway. The Holy Spirit, mga kapatid, that is in you is no other than the Lord Jesus Christ Himself. Because according to Him, I will come to you. I will live to you. That is the Holy Spirit of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Kung ano ang ginawa ng Panginoon noon, gagawin niya pa rin hanggang ngayon. Amen? Hindi pa rin makaka-score ang kaaway sa kanyang mga anak. Panghawakan niyo yan. Huwag na huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kapag kayo po ay nagkakaroon ng mga damage habang kayo po ay nasa digmaang ito, praise God, natural lang ang damage. Natural lang po, mga kapatid, yung pagkasugat sa labanan. Common yan sa lahat ng gera. May nasusugatan. Mayroon pong nasasaktan. Common yan sa lahat ng digmaan. Sa mga Kristiyano, may mga nasasaktan, may mga nasusugatan, mayroong mga nadadapa, mayroon pong mga bumabagsak, pero hindi tuluyang nabubuwal. Bakit? Sapagkat greater is He that is in you. Dakila ang banal na Espiritong tinanggap natin, kaya't makakabangon tayo at muling tatayo at muling lalaban sa banal na kapangalan ng Panginoong Jesucristo, tataglayin natin ang tagumpay. Amen? Tumayo ka lang, anak ng Diyos. Manindigan ka lang sa Kanyang pangalan. Ipagtatagumpay mo ang laban na yan. Huwag tayong padadala sa tukso ng kaaway na tayo daw po ay talunan na. No. Siya po ang talunan na. Tandaan niyo po ito sa inyong mga isipan. 2,000 years ago, natalo ni Kristo ang kaaway. Maging ang kamatayan ay nadaig ng Panginoon more than 2,000 years ago. Ang Panginoon mula po doon sa libingan ng mga patay ay muling nabuhay upang ipagdiwang at ipahayag sa lahat na ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Anong kinatatakutan natin ngayon? Even death has no power dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sons and daughters of God, habang ikaw po ngayon ay naglilingkod sa Panginoon, sabi natin kanina, claim your inheritance. Panghawakan mo na, tanggapin mo na, angkinin mo na ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Yung para sa iyo. Dati-rati mga nag-aaral pa lang kayo, iniisip ninyo, Lord, paano pa kaya makapagtatapos, wala nagpapaaral sa akin. Lord, paano ako makakapagtapos? Ordinaryong manggagawa lang ang magulang ko. Noong mga bata pa kayo, iniisip ninyo kung paano kayo makapagtatapos. Kung paano kayo makapag-aaral sa kolehiyo. But look at you now. Tingnan nyo ang ginawa ng Panginoon sa buhay nyo. Hindi nyo namalayan, ang Panginoong Diyos ay may hinandang piging para sa inyo sa inyong mga unahan. At ngayon, kayo po ay nakapagtapos ng pag-aaral. At ang iba sa inyo ay nagkaroon ng mga hanap buhay. Nagkaroon po kayo ng mga bagay na dati-dati ay pilit na inilalayo ng kaaway sa inyo. But this time around, ang biyaya ng Diyos sumusunod na sa inyo. Why? Because you claim that you are the children of God. That's the first step in enjoying Christian life. Claim all the promises of the Lord. Lahat ng pangako ng Panginoon, panghawakan mo. Hindi niya yan pinangako sa kaaway. Hindi niya yan pinangako sa mga hindi sumasampalataya. Ang lahat ng yan ay pinangako niya lamang sa mga sumasampalataya, sa mga anak ng Diyos na buhay. Amen? So if you really believe that you are the children of God, then claim your promises.
Claim these promises of the Lord to your life. Amen? Para sa iyo to. Para sa atin ito. Amen? Kung dati pangarap lang natin, mga kapatid, na makapunta sa mga lugar-lugar na hindi natin nararating, tingnan nyo ngayon, nararating nyo na ang mga lugar na yon. Ganon ang Panginoon kapag nakikita niya na ikaw ay nagtatagumpay. Yung mga imposibleng bagay, hindi na imposible yan kapag ikaw ay nasa Panginoon. Maraming nangarap ng Amerika. Maraming nagpursige. Maraming nagbenta ng mga ari-arian. Maraming pinagpalit ang karir para lang makapunta sa Amerika. Yung inyong pastor hindi nangarap. Yung inyong pastor, mga walang kakayahang magbenta ng kung ano kasi wala akong maibibenta. But for the glory of God, and because of my willingness to obey God, dinala niya ako doon sa kanyang kalooban. Amen? Yung iba nagkakandara pa. Yung iba, mga kapatid, nagkakahirap-hirap na. Makapunta lang sa mga lugar na yan. Pero mga kapatid, hindi pa rin nila nakuha ang kanilang mga nais. Pero sa mga anak ng Diyos na gaya ninyo, sa mga anak ng Diyos na handang maglingkod sa Kanya, no? Walang limit ang pangako ng Panginoon. Sabi nga ng mga taong naglilingkod sa Panginoon, sky is the limit. Pero ang totoo, even sky is not the limit. No? Walang limit ang mga pangako ng Panginoon sa Kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya. Mga anak ng Diyos, tapos na ang laban sa mga kampon ng kadiliman. Binigyan na ng ultimatum ng Diyos ang kampon ng kadiliman. Darating na ang panahon na lahat ng mga ito, mga kapatid, ay Kanya nang hahatulan. At ikaw, anak ng Diyos, ay bahagi ng mga hukom na hahatol sa kanila. Kaya huwag kang matakot. Huwag ka pong magdalawang isip. Panindigan mo ang iyong pagkatawag bilang anak ng Diyos. The Spirit that is in you, mga kapatid, is more powerful than the evil spirit. Mas makapangyarihan yan. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay kayang lupigin ang lahat ng kaaway. And in fact, mga kapatid, lahat sila ay darating sa paanan ng Panginoon at magbibigay respeto sa Diyos na makapangyarihan sa lahat isang araw. Kaya, anak ng Diyos, ano pa hinihintay natin ngayon? Bakit tayo naaaliw sa mga tukso ng kaaway? Bakit tayo naaaliw sa mga patibong ng kaaway? Wala na po tayong pwedeng gawin ngayon, kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Nakita niyo yung pangako ng Panginoon. I've come that they may have life and have it abundantly. Why? Because the Lord is our good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep. Ibinigay niya na ang kanyang buhay para sa atin. At siya po'y namatay para sa atin. At ang kanyang kamatayan ay naging daan ng ating kalayaan. Ang upahan, mga kapatid, na manggagawa ay tatakbo at tatakas kapag may nakitang mas malakas sa kanya. Hindi po tayo ganon pinabayaan ng Panginoon. Ang Panginoon natin, mga kapatid, ay hindi gaya ng upahang manggagawa. Panginoon natin, mga kapatid, ay tunay na mabuting pastol. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Ikaw, handa mo bang ibigay ang buhay mo para sa Panginoon? Amen? Handa mo bang ibigay ang buhay niya para sa Panginoon? Kung siya nagawa niya, ibigay ang buhay niya para sa iyo. Ikaw naman, kaya mo bang ibigay ang buhay na yan para sa Panginoon? 100 years from now, wala na tayo sa mundong ito. Baka nga hindi na pa umabot ng 100 years. Wala na tayo sa mundong ito. Ako, ikaw, wala na tayo dito after 100 years. Now, anong saysay ng mga bagay na tinatangkilik mo ngayon
pagdating ng 100 taon. Wala na po. Kung meron kang pinangangalaga ang bahay, after 100 years, yung bahay na hindi na yan sa'yo, may iba nang makikinabang dyan. Kung meron kang sasakyan, after 100 years, baka wala pa nga 100 years, bulok na yan. Wala nang pakinabang yan. Kung may karir ka o meron kang titulo sa panahong ito, after 100 years, wala na ang titulo na yan. Wala ka nang pakikinabangan dyan. Lahat tayo ay mamamatay. Pero ang katiyakan ng kamatayan ng isang Kristiyano ay mabuti sapagkat alam natin na tayo'y tutungo doon sa kaharian ng Diyos, sa kamay ng ating Panginoong Yesus, doon tayo mamamalagi. Amen? Anong saysay ng mga bagay sa mundong ito? Amen? Kung tayo naman, mga kapatid, isang araw ay aalis din dito. Our life on earth is temporary. Dahil temporary ang isang bagay, mga kapatid, ang isipin natin, yung eternal. Yung walang hanggan. At ano po yun, mga kapatid? Yung ating pamumuhay doon sa kaharian ng Diyos. Yun ang isipin natin. Wag po kayong madala sa mga pangangaral ng mga bagay na pang-sanlibutan lang. Our mission, mga kapatid, will end in eternity. Doon po, mga kapatid, magtatapos. Kapiling na natin ang ating Panginoon. Now, habang tayo'y naririto, no, gamitin natin ang buhay na ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Gamitin mo ang buhay na yan sa kanyang kapurihan. Ang Panginoong Yesus ay naghanda para sa iyo ng isang kapangyarihan na tunay nga namang magiging kasangkapan sa lahat ng iyong laban. Iyan po ang banal na Espiritu. Well, in fact, sinabi ko na sa inyo kanina, the Holy Spirit, mga kapatid, is the Lord Jesus Christ Himself. Tiyak na magtatagumpay ka. Amen? Tiyak na magtatagumpay ka sa laban na ito. Tayo pong lahat ay mga kapatid ay tumayo.